Welcome back to our channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinaka-importanteng usapin sa defense at military tech ng Pilipinas. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit posibleng magandang hakbang para sa Philippine Army na kumuha ng mga excess Stryker armored vehicles mula sa US, lalo na ngayong naantala na naman ang delivery ng mga VBTP MR6 by 6-wheeled APCs mula Brazil. Habang naghihintay tayo ng modernisasyon, may mga oportunidad sa paligid na pwedeng samantalahin ng Pilipinas. Tara, himayin natin yan. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Isa sa mga priority ng Army ay ang modernization ng armored capabilities. Part ng Horizon 2 program ay ang pagbili ng mga Armored Personnel Carriers, APCs, para sa ating Mechanized Infantry Division. Noong 2020, pumirma ang Pilipinas sa kontrata kasama ang Brazil para sa 28 units ng VBTP MR Guarani 6x6 APC, na may combat weight na halos 18 tons, at kaya magdala ng hanggang 11 soldiers. Ang problema, delayed ang delivery. Una itong na-anticipate noong 2023, pero hanggang ngayon, wala pa ring final rollout. May reports na may problema sa budget releases at logistical coordination. Ang Stryker Infantry Carrier Vehicle, ICV, ay gawa ng US, gamit ng kanilang Stryker Brigade combat teams. Ito ay isang 8x8 wheeled armored vehicle, may speed na hanggang 100 km per hour, at may armor protection laban sa small arms fire at IEDs. May iba't ibang variants ito, ICV, Mortar Carrier, Command Vehicle, Recon, at Infantry Fighting Vehicle, na may 30mm cannon sa Stryker Dragoon version. Ginamit ito ng US sa Iraq, Afghanistan, at Europe. Combat-proven, adaptable, at flexible, yan ang ilan sa mga strengths ng Stryker. Tingnan natin ang ginawa ng Thailand. Noong 2019, nakipag-deal ang Thailand sa US para sa refurbished Stryker vehicles under Excess Defense Articles, EDA, program. Nakakuha sila ng 60 dagdag Stryker ICVs, refurbished, at may kasama pang logistics package, training, at spare parts. Ang kabuuang halaga, halos kalahati lang ng brand new cost. At higit sa lahat, mas mabilis ang delivery. Dahil dito, mabilis nilang na-boost ang capability ng kanilang rapid deployment forces habang nagpapatuloy pa ang ibang acquisitions. Una, combat proven. Hindi ito prototype o experimental. Ginamit na ito sa real combat operations ng US military, kaya may proven reliability at survivability. Pangalawa, faster delivery. Kung refurbished units ang kunin, mas mabilis itong ma-deliver kumpara sa brand new procurement process. Isipin mo, may existing na ang US, ready na for refurbishment and training. Pangatlo, interoperability. Gamit ng US forces at ibang allies, kaya kung may joint exercises tayo, mas madali ang coordination. Mas napapadali rin ang logistics and maintenance support dahil sa standardized parts. Pang-apat, lower cost. Dahil EDA ito, kadalasan free o heavily discounted, basta sagot ng recipient ang shipping at refurbishment. Mas marami tayong units na makukuha for the same budget. At pang-lima, force multiplier. Habang naghihintay tayo ng VBT pass or other modernization projects, pwede nang pansamantalang mag-deploy ng Strykers para sa border security, counterinsurgency, or disaster response. Hindi kailangan mamili kung VBTP o Stryker lang. Ang VBTP ay may amphibious capability at mas bago ang electronic system. Pero ang Stryker ay pwede pa ring gamitin bilang gap filler habang hindi pa fully integrated ang mga VBTP sa Army. Imagine, habang hinihintay ang 28 VBTP, may 50 refurbished Strykers ka nang nakadeploy. Maaari rin itong gamitin ng Army Reserve Command, o ilagay sa border regions tulad ng Palawan at Cagayan bilang deterrent. Bukod sa deployment sa border regions, pwede rin nating tingnan ang role ng Stryker sa iba't ibang tactical operations. Ang Stryker ay hindi lang pang-patrol o convoy protection. Sa ibang bansa, ginagamit ito sa urban warfare, rapid reaction missions, at combined arms maneuver operations kasama ng infantry at artillery units.
Sa configuration nito na 8x8 wheeled, mas mabilis ito sa kalsada kaysa sa tracked vehicles, kaya perfect ito para sa mga island-to-island deployment scenarios na common sa Pilipinas. Halimbawa, kung may gulo o tension sa isang isla sa West Philippine Sea, mas madaling magpadala ng Stryker-equipped units via ro-ro ships or strategic airlift kaysa sa mas mabibigat na armor. Ang fleet mix approach ay dapat ding pag-isipan ng defense planners. Hindi kailangang puro bagong models ang kunin para lang masabing modern. Sa halip, strategic ang paghalo ng brand new systems tulad ng VBTP at cost-effective but reliable platforms gaya ng refurbished Strykers. Mas maraming units ang mako-cover sa mas malawak na terrain, lalo na kung ang plano ay magkaroon ng mechanized presence sa bawat regional command ng Army. Sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa capability, kundi pati sa readiness and presence. Kung meron kang armored units visible sa isang strategic province, automatic deterrent na ito sa anumang banta, whether external or internal. May isa pang angle na dapat isaalang-alang, regional alignment and defense partnerships. Ang pag-acquire ng Stryker ay hindi lang tungkol sa gamit, kundi simbolo rin ito ng operational alignment sa US. Sa panahon ngayon, habang umiinit ang sitwasyon sa South China Sea, mahalaga ang pagpadala ng signal sa mga kaalyado na handa tayong makipag-interoperate sa kanila. At dahil marami sa mga upcoming US-PH joint training exercises ay nakatuon sa humanitarian response, coastal defense, at rapid deployment, malaking tulong kung parehong vehicle ang gamit ng magkabilang panig. Mas madali ang communication, coordination, at logistics chain kapag pareho kayo ng platform. At huwag nating kalimutan ang local industry learning potential. Kapag may refurbishment o upgrading na gagawin locally, kahit man lang ang maintenance training, may transfer of knowledge na nagaganap. Hindi man ito kasing lalim ng full manufacturing, pero isang hakbang ito patungo sa mas sustainable na armored force maintenance system sa Pilipinas. Sa kabuuan, kung seryoso tayo sa mission-ready status ng ating mechanized forces, dapat bukas ang isip ng defense establishment sa ganitong practical solutions. Hindi man ito flashy or cutting edge, pero ang tunay na tanong, ready ka ba ngayong may mangyari bukas? Siyempre, hindi rin ito perfect solution. Logistics kailangan ng separate supply chain for Stryker parts. Training kailangang sanayin ng crews sa bagong platform. Maintenance being older vehicles, may wear and tear na kailangang i-address. Pero with proper planning, kaya itong i-manage ng Philippine Army lalo na kung may support from the US under military assistance programs. Ang key takeaway dito, kung may opportunity to strengthen our armored forces habang mabagal ang delivery ng current acquisitions, dapat itong isaalang-alang. Just like what Thailand did, pwede tayong mag-benefit sa excess US Strykers at i-integrate ito sa ating defense posture. Hindi ito kapalit ng long-term modernization but a strategic bridge solution para hindi tayo maiiwan sa panahon ng crisis. Kaya sa mga defense planners natin, it's worth a serious look. Like and subscribe kung gusto nyo pa ng ganitong analysis at balita sa larangan ng Philippine Defense Modernization.